Precious Hearts Romances presents Sweetheart Series 4, My Knight in Shining Armor by Marta Cecilia. Copyright year 1998 by Precious Pages Corporation. Narrated by Lenny Ilaw. Chapter 1. Kasalukuyan siyang nag-a-apply ng lipstick nang marinig ang malakas na busina sa ibaba. Mabilis na lumabas ng veranda si Moana at dumungaw. Ang silid niya ay sa tapat mismo ng driveway. Natanaw niya si Rafi na dumungaw ang ulo sa kotse nito at tumingala. "Bababa na ako!" Anya sa medyo malakas na tinig. Bahagya nang napansin ng isang kulay itim na Honda City sa may dulo ng driveway. "Hurry up! It's almost 6!" Itinuro ni Rafi ang relo sa braso. Muli siyang bumalik sa silid. Binigyan ng final na hagod ng sarili sa salamin at saka dinampot ang night bag at shawl sa kama at nagmamadaling lumabas ng silid. Halos takbuhin niya pababa ang malaking hagdan. Sa ibaba ni hindi niya napunang bukas ang pinto ng library at natanaw siya ng ina. Nakalampas na siya nang marinig ang malakas nitong pagtawag. "Moana!" Biglang nagpreno sa paghakbang ang dalaga. Tumiim ang mga bagang. Ganoon pa man ay bumalik at lumakad patungo sa library. "What is it, Mom?" Anya na bagaman hindi malakas ang tinig ay hindi itinagaw ang iritasyon. Lalo na nang masulyapang nakaupo sa harapan ng executive desk si Hector, ang stepfather niya. "Naghihintay na sa labas si Rafi." "Saan ka naman pupunta, iha? Aalis ka nang hindi mo lang nagpapaalam sa akin." Magkasamang otoridad at hinanakit ang nasa tinig nito. "Birthday ni Rafi ngayon, Mommy. Sinusundo na niya ako." Nasa tinig niya ang boredom. Hinagod siya ng tingin ni Adrian. "Pero iha, bakit ganyan ang suot mo?" She rolled her eyes upward. "What's wrong with my dress?" Niyuko niya ang sarili. Isang teen-strapped off-white mini dress. Halos kalahati ng likod niya ang nakalitaw at sa harapan na may kakikitaan ng cleavage. "It's too revealing." Ani Adrian. "Come on, Adrian. Masyado kang old-fashioned." Si Hector na sinulyapan siya at tumaas bumaba ang mga mata sa kanya. Naroon ang malisyosong paghanga. "Uso ngayon ang suot ng anak mo. Retro. Isa pa'y bagay naman kay Moana ang damit niya." She glared at her stepfather at isang eksaherado at palsipikadong ngiti ang ibinigay niya dito. "Why, thank you for patronizing me." Itinaas niya ang shawl sa balikat at ipinulupot sa leeg at muling binalingan ng ina. "Here." Wika niya at inilahad ang dalawang kamay. "Does it still look revealing?" "I still don't like it, honey." "Mom!" "And I don't like it either, sweetheart." Ang pamilyar na tinig mula sa tagilirang bahagi ng library. Deep and masculine. Napasinghap si Moana. Hindi matiyak kung imahinasyon lang niya ang narinig. Subalit mula sa sulok ng mga matay nakita niya na humakbang palapit ang may-ari ng tinig. Huminto ito sa mismong harapan niya. Her heart pounded violently as she raised her eyes slowly. "Mas mukha siyang kamison kaysa damit." Wika nito kasabay ng pag-abot sa shawl niya. "Besides, I know you will take this piece of cloth off your shoulders once you're in the middle of the dancing floor." "Vince?" Ni hindi niya matiyak kung may tinig na lumabas sa bibig niya. Her eyes searched his face for a long moment, as if he was just a figment of her imagination. 4 years, and yet you look about 16. He whispered huskily habang pinaglalaroan ng daliri ang shawl na lumuwag na sa mga balikat niya. Surprise is an understatement. Si Vince ang kahuli-hulihang lalaking inaasahan niyang makikita sa mansyon nila. And she's trembling inside. Ganoong damdamin din ang dulot nito noon sa kanya sa tuwing nagkakalapit sila. Paanong naroon pa rin sa dibdib niya iyon? 8 taon ang tanda ni Vince sa kanya, so he must be about 28 now. Bahagya lang ang nabago. Nag-mature ng kaunti sa 4 na taong nagdagdag sa edad nito. The tall, dark, and devastating Vince Saavedra.
Gumugol ng 6 na taon sa kolehiyo dahil anak lamang ng isang mahirap, ngunit matinong pulis ng San Ignacio. Made his way through college sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa araw at pag-aaral sa gabi. Recipient ng San Ignacio Rural Bank Foundation Scholarship. Ang bangkong pag-aari ng pamilya niya maliban sa textile mills na pinamamahalaan ni Rodrigo de la Serna. Iyon ang naging daan upang makarating ng Amerika ang binata at manatili roon ng 4 na taon. At hindi niya alam kung saan siya kumuha ng pagpipigil sa sarili upang wag itong yakapin tulad noon. Marahil dahil hindi na siya ang teenager na sunod ng sunod dito. O marahil dahil hanggang ngayon ay taglay pa rin niya ang sama ng loob para dito. Vince never said goodbye when he left for the States. Totoong sa loob ng 4 na taon ay nagpapadala ito ng cards and gifts sa mahalagang okasyon ng buhay niya. Subalit wala siyang sulat na sinagot nito. Hindi rin umuwi si Vince nang mamatay ang daddy niya 2.5 years ago. Vince should have paid respect for her father. Malaki ang utang na loob ni Vince sa daddy niya. Tititigan mo na lang ba ako? May bahid ng pagkaaliw ang tinig ng binata. Lumunok si Moana dahil pakaramdam niya'y biglang nanuyo ang lalamunan niya. When did you arrive? Sa wakas ay may salitang lumabas sa bibig niya. Kamakalawa ng hapon dumating si Vince, iha. Si Adrian ang sumagot. I tried to inform you of his arrival, pero hindi mo ako binigyan ng pagkakataong sabihin sa iyo. You were in a hurry last Monday dahil may lakad kayo ni Rafi. Hindi kumibo si Moana dahil alam niyang totoo ang sinabi ng ina. Since her mother remarried more than 4 months ago, ay maraming mga bagay ang nabago sa kanilang mag-ina. Nagtayo siya ng pader sa pagitan nilang dalawa. Sinikap niyang kaswal na magkibit ng mga barikat. Isang tipid at walang buhay na ngiti ang ibinigay niya kay Vince. Welcome back. Pagkatapos ay sumulyap sa ina kasabay ng paghakbang paatras sa pinto nang marinig ang sunod-sunod na busina sa labas. Bye, Mom. Dinaanan niya ng mga mata si Vince at mabilis na tumalikod. Moana Marie. Nahinto siya sa paghakbang kasabay ng pagpikit sandali ng mga mata. Maliban sa namayapang ama, tanging si Vince lamang ang tumatawag sa kanya sa 2 pangalan niya. Nagdadala iyon ng maraming masasaya at malulungkot na alaala. Nilingon niya ito. Don't stay late. Sandali siyang natilihan sa sinabi nito. Hindi pa naglipas minuto sa muli nilang pagkikita, pero heto at tila walang namagitang mga taon sa kanila. Hindi na ako bata, Vince. I am a grown-up woman now. Mahina lang iyon pero hindi kaila kay Vince ang talim sa likod ng tinig niya. Don't I know that? Hinagod siya nito ng tingin at gustong manayo ng balahibo niya sa pagkakatitig na iyon ng binata sa kanya. Still, I want you to come home early, Moana. May bahagyang ngiti sa mga labi nito nang sabihin iyon. But she knew him too much not to notice the warning underneath the smooth voice. Gusto niyang mainis, pero hindi niya gustong makipagtalo dito sa harap ng ina at sa asawang kauli nito. Sa halip ay isang matamis na ngiti ang ibinigay niya rito. And if I don't? She challenged na sinamahan ng bahagyang ngiti. Nagkibit na mga balikat ang binata. Siguro'y papadapain kita. Then he grinned as he surveyed down her body at huminto sa may pang-upo niya. And you wouldn't like it, sweetheart. Nawala ang ngiti ni Moana. Pinamulahan ng muka. I don't need a big brother, Vince, nor a daddy. Padabog niyang sabi bago mabilis na lumabas. Isang buntong hininga ang narinig mula kay Adrian. I am really glad you're back, Vince. Nitong nakaraang mga araw ay nahihirapan akong pakitunguhan si Moana. Ikaw naman kasi lagi mo nalang pinupunay ang anak mo. Si Hector. Hindi na bata si Moana, darling. Isa pa'y nag-a-adjust pa siya sa intrusyon ko sa buhay niyong mag-ina. Muling nagbuntong hininga si Adrian. Ayokong lumala ang animosity sa pagitan naming dalawa, Hector.
Kung wala na kayong kailangan sa akin, Tita Adrian, tutuloy na muna ako. Si Vince na hindi gustong makihalo sa usapan ng dalawa. Sa Lunes na lang tayo magkita sa bangko. Tumango si Adrian. Hindi mo kailangang mag-report ka agad, Vince. Maaari akong magpatawag ng meeting sa ibang araw. Kung gusto mo'y magpalipas ka na muna ng ilang araw bago ka pumasok. Nasa opisina ako bukas. Paniniyak ng binata. Tinanguan si Hector at kinabig pasara ang pintuang Nara bago lumabas ng library. Hustong naipinid ang pinto'y tumayo si Hector. Dinampot ang sigarilyo at nagsindi. Hindi ko naiintindihan ang ginawa mong ito, Adrian. Bakit kailangang mag-resign ka sa kumpanya at i-appoint mong kahalili ang taong iyon? Ni hindi ninyo siya kamag-anak. Pagtataka at bahagyang inis ang nadarama nito. You don't understand, Hector. Ani Adrian sa mahinahong tinig. Matagal na naghihintay kay Vince ang posisyon bilang CEO, President at General Manager ng mga bangkong pag-aari ng mga lang. Pansamantala lamang ang appointment ko bilang presidente ng bangko. Nagsalubong ang mga kilay ng lalaki. Anong ibig mong sabihin? My late husband appointed Vince to be his successor on his death. Inaprobahan niyo ng board at may mga dokumento iyon. And provided he is capable of the position na ako at ang board ang magdesisyon. And Vince is very much qualified. At bakit gagawin ni Henry yon? Halos magdikit na ang mga kilay nito sa pagkakayo ko sa asawa. Malaki ang tiwala ni Henry kay Vince. Tulad din ang pagtitiwala niya kay Rodrigo de la Serna na siyang namamahala ng pabrika. Isang malungkot na ngiti ang kumawala sa mga labi niya sa pagkakabanggit sa namayapang asawa. Henry was a good judge of character. Nang una niyang makilala si Rodrigo de la Serna, ay sumugal siya at ginawang kasosyo ito sa kabila na kakaunti lamang ang pera nito. Matalino at masipag si Mr. de la Serna, bukod pa sa mahusay makitungo sa mga tao. At hindi nagkamali si Henry. At bago pa man kami umuwi ng Pilipinas, ay nagtatrabaho na sa pabrika si Vince bilang apprentice ni Mr. de la Serna. Mismong ito ang nagre-rekomenda kay Henry na tanggaping messenger trainee si Vince ng bangko. Yeah. Halos pa-smith daw wika ni Hector. Kanina lang nito nakita ang lalaki pero hindi nito gusto si Vince. Tipong malaki ang tiwala sa sarili. At lalong hindi nito naiibigan ang pagtitiwala ni Adrian dito para kay Moana. Hindi nga lang nito isinatinig iyon. Ipinagpatuloy na ni Adrian ang pag-uayos ng mga papeles sa ibabaw ng mesa. Maya-maya'y lumapit ito sa babae at mula sa likod ay niyakap. Hinagkan sa leeg at pinaglakbay ang mga kamay sa katawan nito. Hector, ano ba? Mabuway na wika ni Adrian. Baka mapasukan tayo ng mga katulong. Alam nilang nandito tayo sa loob, darling. Wika nito. Dahan-dahan itong binuksan ng zipper sa likod ni Adrian. Bumaba ang mga labi nito sa batok niya. Pababa. Humigpit ang pagkakahawak ni Adrian sa edge ng mesa kasabay ng pagkapakawala ng malalalim na paghinga. Honey. Si Hector na huminto sa ginagawa at iniharap ang asawa. Tuloy-tuloy sa paghahabol ng paghinga si Adrian. I'm so sorry. Nagmamadaling binuksan nito ang harapang drawer at mula roon ay kinuha ang disc-haler para sa asthma at dinala sa bibig and inhaled from it. Inalalayan siya ni Hector na maupo. Here, maupo ka. Masuyong wika nito at kinabakasan ng matinding pag-aalala sa muka. I don't understand. Wika niya sa pagitan ng paghahabol ng hininga. Sunod-sunod ang atake ng asthma ko nitong mga huling araw. You've been very upset with your daughter. Wika ni Hector na hinawi sa muka ng asawa ang buhok. Minsan ay gusto ko nang magalit, darling. She has no right to do this to you. Please,
Hindi niya gusto ang namagitang animosity sa asawang kauli at anak. Itinuwid ng lalaki ang sarili at lumayo sa asawa. Nagpalakad-lakad sa harap ng mesa at pasulyap-sulyap kay Adrian na bahagya ng nahihimasmasan. I'm sorry, Hector. I've been neglecting my duties dahil sa madalas na atake ng asthma ko. Isa ito sa mga pagkakataong tinangkang makipagtalik sa kanya ng asawa at tuwinay hadlang ang asthma niya. Hindi ko iniintindi ang sarili ko, Adrian. Banayad nitong sinabi. I am more worried about you. About us. Nagsalubong ang mga kilay ni Adrian. Nagpatuloy si Hector. I do not even know how to tell this to you. Sabihin mo kung anong gusto mong sabihin, Hector. She encouraged. It's about Moana. Lumalim ang kunot ng noo ni Adrian. What about her? Isang pagkalalim-lalim na buntong hininga ang pinakawalan ng lalaki. Inaakit niya ako, Adrian.